Kwento to ni Miss Brosas, yung Secretary General ng party list. Sinasabi niya na nakita daw niya si Tito Dolphy na bumulong daw doon sa pare. Parang nag-joke pa doon sa pare. Tapos natawa daw si Father. So kumbaga parang bago ipagdasal ni Father si Tito Dolphy kanina, talaga namang natawa. Parang may binulong pa talagang joke dito sa pare. So mukhang mas okay na talaga ngayon ang ating Comedy King. So, linawin lang natin, dito sa ICU ay hindi mag-isa si Tito Dolphy. Marami ring ibang mga pasyente na naroon. Oo, kasi kumbaga, hindi, ang ICU kasi ng Makati Med, ay hindi ko katulad ng ICU sa ibang mga ospital na kumbaga parang ward type. Ang ICU ng Makati Med, kwarto-kwarto rin siya. So kumbaga, meron pa ring privacy. It's a smaller room kesa sa mga rooms ng Makati Med. Pero yun nga, meron pa ring privacy kasi kwarto-kwarto, hindi siya ward type. Alright. I'm just wondering, Laila, nakakarating naman siguro kay Mang Dolphy itong lahat ng pagbuhos, ng pagmamahal mula sa iba't ibang tao, no? Hindi ko alam kung nabanggit ng mga anak niya, nakakarating kaya sa kanya ang mga mensaheng ito? Oo, sa tingin ko, Cherry, oo. Kasi nga, pag-akit ng party list, talagang nagpasalamat pa si Tito Dolphy, sa lahat ng bumisita. Si Anthony Castelo, nung dumalo kanina, pagbukas ng kortina, nag-smile si Tito Dolphy at kumaway. So, sa tingin ko, nakakarating sa kanya yung mga gustong mangyari ng mga kababayan natin na sana nga habang buhay siya ay maging national artist na siya. Maraming salamat sa iyo, Laila. Si Laila Chicadora po nagbibigay sa atin ng latest update tungkol sa kalagayan ni Dolphy. Chronic obstructive pulmonary disease ang pangunahing sakit na iniinda ni Mang Dolphy. Pero ano nga ba ang sakit na ito at sino-sino nga ba ang delikado na tamaan ng ganito? Wala raw pinipiling edad, kasarian o estado sa buhay ang tinatamaan ng chronic obstructive pulmonary disease, ang sakit na iniinda ngayon ni Comedy King Dolphy. Noong 2004, 64 na milyon ang dinapuan nito sa buong mundo. Ang pangunahing sanhi nito, paninigarilyo at maruming hangin. Babae at lalaki, basta depende sa exposure mo sa paninigarilyo at saka sa hangin na polluted air dito sa Metro Manila. Ang COPD ay ang pagkasira ng mga daanan ng hangin sa baga na nagpapahirap sa paghinga. Sa malusog na baga, ang bronchial tubes o mga tubo na dinadaanan ng hangin malapad at mataba. Pero kapag may COPD, manipis at tila ipit na ang mga tubo dahil sa plema. Sa normal, ang alveoli air sacs o ang mga lobo na lumalaki at lumiliit habang humihinga tayo, maliliit at tila mga butil ng ubas. Pero kapag may COPD ka, ang mga lobo nagkumpulan na at tila namamaga pa dahil sa plema. COPD, hirap huminga ang pasyente. Lagi siyang merong chronic production of sputum, yung plema. Habang tumatagal, lalong lumalala ang COPD. Wala pang gamot para maibalik sa dati ang nasirang baga o lungs. Bukod sa COPD, problemado rin daw sa kidney si Dolphy. At dahil hindi na lubos na nakakasala ang kanyang bato, dumidiretso ang toxin o maruming dugo sa kanyang utak. Ang resulta, isa pang sakit, ang toxic metabolic encephalopathy. Ang epekto nito, mentally confused o hindi na malinaw mag-isip ang pasyente. Christina Lazo, News 5. Sa ibang balita naman, sapul sa kamera ang modus ng isang grupo ng mga kawatan sa Divisoria. Pero ang dedekwatin sa ng cellphone, tumunog ng tiyempong kukunin na ito. Sa kuha ng CCTV camera na ito sa isang tindahan ng tela sa Divisoria, makikita ang abala sa pamimili ang mga customer. Ang lalaking ito na nakaberde, mapapansing kinikilatis ang tela habang pasulyap-sulyap sa kaha ng tindahan. Ang lalaking ito naman na nakadilaw, patingin-tingin din. Maya-maya pa, iniladlad na ng mamang nakaberde ang telang kunwari bibilhin niya. Pero tingnan mabuti, ang kanyang daliri, pasimpleng inaabot ang cellphone sa mesa. Inulit niya pa ito ng 2 beses pero bigo siyang makuha ang cellphone. Sa ikatlong pagkakataon, kukunin na niya sana ang cellphone. Yun nga lang, minalas na napansin ito ng may-ari dahil tumunog ang keychain ng cellphone. Ang mga suspect tuloy, dali-daling umalis. Ma, yung pinutol na tira nyo, bayaran nyo. Wala, tuloy-tuloy na sila umayos doon, palabas na. Noong nakaraang taon, napagnakawan na rin ang tindahan ng mga mamahaling barong ng 2 babaeng nakunan din ng kanilang CCTV. Kaya payo ng mga otoridad sa mga negosyante. May budget lang din yung mga may tindahan. Maglagay sana ng CCTV para mas makita natin kung sino yung gumagala sa harapan ng tindahan.
Mia Reyes, News 5. Samantala, ang bawat obra maestra o masterpiece ng mga pintor ay may katangian na naiiba. Pero ang isa pong artist na nakilala namin, hindi pintura, kung hindi sariling dugo at buhok ang gamit sa pagpipinta. Dugo at pawis. Ito ang puhunan ng isang pintor na nakilala namin sa San Jose, Nueva Ecija. Siya si Elito Sirca, mas kilala bilang si Amang Pintor. Kakaiba ang bawat obra na kanyang likha. Imbis kasi na pintura, sarili niyang dugo at buhok ang ginagamit niya. Sabi nga, hindi ito para sa mga bata at malalambot ang sikmura. Ako hindi ko pa alam yung mga technology na bago. So, sariling kayod. Kaya nga, cutter lang. Puro cutter. Sige, chok. Pag natutuyo dito naman, pag natuyo dito naman, dito. Taong 1992 nang ipinta niya ang kanyang kauna-unahang obra, ang E-Rose. Nagsimula ako ng 6 o'clock ng hapon. Natapos yun ng mga bandang alas 4 ng madaling araw. Nasundan pa ito ng 5 pang serye ng obra na binansagan niyang lukso ng dugo. Meron ding portrait ng kanyang asawa at mga anak at mga makabayang obra na hinaluan naman niya ng sariling buhok. Ito ko, nakadikit yung painting ko. Parang yung kaluluwa ka, nakadikit doon. Yung espiritu ko, nakadikit sa canvas. Parang hanggang high school pala ako noon. Kaya nagsimula yun. Ang una kong gawa noon, signature lang. Pinipirmahan ko ng blood ko noon. Pati ang pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao kanyang ipininta sa dugo. Yeah, ito na lang ang alay ko sa kanya bilang dahil sa pagmamahal sa bayan. Siguro nakita ko sa sarili ko rin yung pagmamahal sa bayan doon sa kanya. Ang maganda pa rito, dumadayo si Elito sa iba't ibang baryo para magturo ng libre sa mga batang nagnanais matutong magpainting. Pero hindi muna ang style na kakaiba sa kanya. Sana po marami pa po siyang maturo ang mga bata katulad namin. Christina Lazo, News 5. Samantala, inalabasan ng Forbes ang listahan ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Nangunguna pa rin si Henry C. at ang kanyang pamilya na may hawak ng mall chain na SM. Pumalo sa 385 billion pesos ang kanilang net worth. Pangalawa naman itong si Luz Sotal at ang kanyang pamilya dahil sa pagbebenta ng sigarilyo, alak at real estate. Nasa 190 billion pesos ang kanilang net worth. Ganun po kalaki. Third richest naman si Enrique Razon Jr. Pumalo sa $3.6 billion ang net worth ng port operator na ito. Pinakabata naman po sa listahan ng 35-year-old na may-ari ng Mang Inasal na si Edgar Sia. Nasa 40th spot siya dahil sa net worth na halos 6 million pesos. Samantala po, pinalangan naman itong si TV5 Chairman Manny Pangilinan bilang Best CEO ng Hong Kong-based magazine na Finance Asia. Ibinoto po si MVP ng mga investor at analyst mula sa iba't ibang bansa. CEO si MVP ng Meralco at Philex Mining Corporation. Kabilang din sa Best Managed Companies ang Metro Pacific Investments Corporation, Philex at PLDT. So congratulations po. Balik muna sa inyo, Paolo at Sherry. Salamat, Joby. Susunod, exclusive. UP at expired na delata at inumin nasaba sa tondo sa tulong ng Metro Action. Sa Blooming Treat naman, mga sandwich spread, tinatabo lang para may repack. Yak! Gumagawa nito, wala raw permit. Pagsunog sa isang tuta sa Amerika, iniimbestigahan na. $2,500 na reward para sa mga pagturo sa suspect, inilabas din. At Comedy King Dolphy, dapat na raw bigyan ng National Artist Award. Pero pagkilala sa kanya, meron daw malaking hadlang. Abangan